Gusto ko lang ikwento ang naging buhay namin ng dati kong asawa 7 years ago. Sa kadahilan ng ako na lang ang lagi nilang pinalalabas na may kasalanan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Puka at Dudong naman po ang tawag niyo sa dati kong asawa. Nagsimula daw ang kanilang relasyon noong taong 2009 at nagkaroon muna sila ng 2 anak bago sila na ikasal. Naging masaya at naging mahirap daw ang kanilang pinagdaanan hanggang ang kanyang asawa na si Dudong ay madistino daw sa ibang lugar dahil sa trabaho. 3 na daw ang kanilang anak noong mga panahon na kaya si Puka at ang 3 niyang anak ay naiiwanang kampante sa kanilang bahay. Isang araw, hindi raw sinasadyang nakita ng kaibigan ni Puka na meron daw ibang ginagamit na Facebook account si Dudong. Iba lang daw ang pangalan pero picture daw talaga ni Dudong ang nakalagay. Dito na daw nalaman ni Puka na kada lugar pala na nadidistinuhan ni Dudong ay nagkakaroon siya ng karelasyon. Habang si Puka naman daw ay kampante lang sa kanilang bahay dahil ibinibigay naman daw ni Dudong ang kanyang lahat ng sahod. Si Puka daw kasi ang mismong kumukuha ng sahod ni Dudong sa kanilang opisina dahil asawa naman daw siya. Naging madalas daw ang kanilang pag-aaway dahil nawala na daw siya ng tiwala kay Dudong. Nade-depress daw si Puka sa mga araw na wala si Dudong sa bahay nila. Pero dahil 3 na daw ang kanilang anak ay nilalabanan daw ni Puka ang matinding lungkot at sakit. Hanggang sa dumating ang panahon na si Puka ay may nakilala na ring iba na bumago daw sa kanyang buhay. Nagsimula daw sila bilang magkaibigan nung bago niyang nakilala pero para mapaiksi na lang ang kwento ay naging magkarelasyon din sila. Ang naisip lang daw kasi ni Puka noon ay gumanti dahil hindi niya na raw maintindihan yung mga tanong sa kanyang sarili. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at taon ay naging maayos naman daw ang relasyon nilang dalawa ni Dudong. Pero patuloy pa rin daw si Puka sa pakikipagrelasyon sa iba. Dumating din daw sila sa punto na nagkautang-utang na si Dudong para sa gastusin ng 3 nilang anak. Nagkasakit din daw kasi si Puka kaya naramdaman niya daw na nasasagad na sa gastos ang kanyang asawa na si Dudong. Kaya nung gumaling daw si Puka ay ipinagtapat niya na ang totoo kay Dudong na meron na siyang ibang nakarelasyon. Nagalit daw si Dudong at nagkaroon ng hinanakit pero ang hindi lang daw matanggap ni Puka ay yung gabi na nagtapat siya yun na pala ang tuldok ng kanilang pagsasama. Dahil nung gabi daw na yon ay nakipag-inuman si Dudong, Sabado daw po ito at araw ng sahod. Samantalang yung mga anak nila ay hindi pa kumakain at wala raw pang gatas. Nagpaabot daw ng 20 pesos si Dudong para kay Puka at ang sinabi etong 20 pesos ay pagkasyahin nyo ng mag-iina. At kung hindi raw yun mapagkasya ay inutusan niya daw si Puka na humingi na lang sa tatay niya ng pera. Kaya sa sobrang galit daw ni Puka ay sinugod niya si Dudong sa inuman pero hindi po siya nag-iisa dahil kasama niya yung isa niyang karelasyon. Sinuntok niya daw po si Dudong sa inuman at ayun na daw ang naging katapusan ng lahat. Nagkaroon daw sila ng kasunduan sa barangay at sa police station na magsusustento si Dudong sa kanila. Ilang taon din naman daw nagbigay si Dudong ng sustento pero sa ngayon daw po ay hindi na dahil hinaharang daw ito ng pakialamerang ate ni Dudong. Ang sabi daw kasi ng ate ni Dudong ay pinagtatawanan lang naman daw ni Puka yung binibigay sa kanyang pera. Pero ang totoong tinatawanan daw ni Puka ay minsan na lang magbigay si Dudong at hindi pa nasusunod yung kanilang kasunduan. Parang nakalimutan daw kasi ni Dudong na 3 ang pananagutan niya kay Puka. At ang pinakamasaklap pa doon ay si Puka pa daw ang nagpupumilit kay Dudong na hiramin niya ang mga bata para makasama niya. Kaya naisip daw ni Puka na tuldukan na ang lahat sa pamamagitan ng pagmumura sa kanila. Sisikapin na lang daw ni Puka na itaguyod ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtitinda. Sa ngayon po ay busy ako sa pag-aasikaso ng pag-aaral ng mga anak ko. Siya nga po pala, pumanaw na rin po yung naging third party ko mula nung hiniwalayan ko siya 6 years ago. Kaya noong naghiwalay kami ni Dudong 7 years ago ay 1 year lang ang nakalipas, humiwalay na rin ako sa naging jowa ko. Bigla na lang po siyang nategibels, hindi ko na alam kung anong dahilan dahil wala rin naman akong pakialam sa kanya dahil babaero din po siya. Hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi naman nanghihingi ng advice si sender pero meron akong konting kuda tungkol sa pagganti. Ang pagganti ay hindi sagot para masabing patas na kayo kung mali man ang nagawa niya sa'yo. Dahil masamang manloko pero mas masama yung gumanti tayo sa panloloko rin. Pero hindi pa ako tapos. Importante rin na ipaunawa natin sa mga taong abusado na may limitasyon din ang pagiging mabuti. Kaya nga ako si Ate Charis nyo, chillax lang ako sa mga basher kasi ayokong gumanti baka ma-depress sila eh. Ang ending, kasalanan ko pa, di ba? At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya graduate ka na, Jovian Aquino Lera, Jenny Mapanaw, Maris Joy Arizala Rekinala, Jen Ken. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung nulong namin bukas. Bye-bye!